malaking ito'y senyales na pagdating ng araw ng paghuhukom o pagkagunaw ng mundo. So wala pa siya eh. Ang una-una nga bababa ang lalabas ang Imam al-Mahdi. Pangalawa, lalabas ang Antichrist. Pangatlo lamang siya. So siya yung third sign of the day of judgment, ang pagbaba ng Isa or Jesus Christ. So pag bumaba na siya, ayun, pang third sign na yan, malapit na mabibilang muna sa kamay siguro, inshallah. Naway protektahan tayo ng Allah mula sa mga bagay-bagay na kung saan kiniklaim nila na napatay nila si Jesus o anak ni Maria, na hindi naman nila. Ito yung mga claim ng mga Hudyo. Kaya po sila ay nangaligaw ng landas at sila ay nagtamo ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga tao nito dahil pinatay nila or tinangka nilang patayin ang sugo ng Allah subhanahu na isa sa mga malapit sa kanyang kaharian doon sa kabilang buhay, ang anak ni Maria, ang si Jesus, anak ni Maria, ay hindi nila dapat niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kapahamakan ng mga Hudyo noong kapanahunan na yun. At yung napatay nila dahil sa kanilang mga conjecture na pagkakalito, ang kawangis ng anak ni ng Isa alayhis salam, Jesus Christ na anak ni Maria, kawangis niya ito isang binata o isang binatilyo ay naging kamukha niya. Dahil bago yon, nandiyan din, mababasa rin natin sa Bible na bago nangyari yung paghuli sa kanya allegedly, na tinanong niya kung sino ba yung sa kanyang mga disipulo na yon or yung kasama nung gabi na yon, sino ang gustong kamukha niya at makapasok doon sa paraiso sa kabilang buhay. Yung binata na ito, tumayo ka at nagtaas ng kamay. 3 beses niya yung ginawa. Habang pinipigil siya, hindi ikaw, 3 beses niya. Pero ultimately sa bandang huli, siya ay pinili, at nung pumasok na nga yung mga kawal ng mga Hudyo, siya yung hinuli na kawangis kamukha ni Isa alayhis salam, dahil ininangat na siya ng anghel sa langit, wala na siya doon. Siya yung hinuli at siya yung napako sa krus. Yan yung pagpapaliwanag sa loob ng Quran. Kaya tuwang-tuwa yung mga Hudyo na napatay nila si Jesus na anak ni Maria. Subhanallah. So ito po ay yung ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yun yung mga nagtamo ng galit ng Allah, na nilagay nila ang tamang kautusan sa kanila, hindi nila sinunod, ang sinamba nila yung mga baka, at nagtamo ng nangaligaw sila at nagtamo ng galit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil at pinagtangkaan nila patayin ang Isa alayhis salam, ang Jesus Christ na sugo at propeta lamang ng Allah, hanggang binigyan siya ng divinity, hanggang siya ginawang divine, at ang kanyang ina at malaunan na sinamba ng mga tao. Kaya yun po yung doon sa Fatiha, na hindi katulad ng mga tao na nagkaroon ng galit at nangaligaw. Yun yung nilalaman ng Al-Fatiha, na ilang beses natin yan sinasabi sa pagdarasal sa loob ng Quran. Tayo'y nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, mga Muslim. Meron tayong pagdarasal ng bago magbukang liwayway, yung Fajr ang tinatawag. May pagdarasal tayo ng Zuhur, yung tanghali. Tumapat yan sa kainan ng tanghali. May pagdarasal tayo ng merienda time, tumatapat ng 3:30 or bago lumubog ang araw. May pagdarasal tayo paglubog ng araw, hanggang nandiyan pa yung tinatawag nating twilight, yung pula ng araw sa kalangitan. At yung huling dasal pang-5, yung Isha, tinatawag natin yung dasal ng gabi, yung mga alas 8 hanggang bago maghating gabi. So diyan sa mga pagdarasal na yan, pag hindi natin nabanggit or nabasa yung Al-Fatiha tinatawag, ay hindi po akseptado, hindi po tanggap or wasak po ang ating pagdarasal, o kaya null and void yung ating ginawang pagsasala kung walang Fatiha. Yung sinabi natin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Yan po yung sinasabi natin, isa sa mga ayat or isa sa mga sura, the first surah or opening chapter ng Quran. So yun yung part lamang ng pagpapaliwanag natin ng Quran. Hindi pa tayo pumunta roon sa sinasabi ng Allah,
na yung rebuttal doon sa mga nagsasabi na ang Quran ay kinopya ng Propeta Muhammad, hindi pa po natin natalakay yun. Mahaba pa po yan. Na meron niyang hamon ang Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga nagsasabi na ang Quran ay kinopya lamang ng Muhammad sa ganito. May rebuttal, merong sinabi ang Allah mismo, hindi tao nagsabi, ngunit sa loob ng Quran. May hamon ng Allah na mag-produce ng Quran. Unang-una, hinamon niya ang mga tao na nagsasabi na kinopya lamang ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, hinamon ng Allah na mag-produce ng 10 chapter, ngunit hanggang isa na lamang hindi pa rin nagawa. So wala na po tayong oras sa araw na ito. Ang ating programa ay hanggang alas 6 na lamang. Ito po ay ating pagbabalikan sa susunod na programa sa susunod na linggo, inshallah ta'ala. Sa buong puwersa pa rin po ng himpilang ito ang DWJJ. Tayo nagpapasalamat ng marami. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagsasabi ng wa ilal lika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. DWJ, ang radyo ng